This morning, babalik po tayo sa ating, after a brief break, babalik po tayo sa ating series na sa Genesis. So, Genesis, the first book of the Bible, chapter 16. Bago tayo magpatuloy, hayaan niyo pong basahin ko po ang ating passage. This time naman po sa Tagalog para sa ating karagdagang kaalaman. So, Genesis chapter 16, verses 1 to 16. At ganito po ang sinasabi. Si Sarai nga na asawa ni Abraham ay hindi nagkaanak sa kanya, at siya ay may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Hagar. At sinabi ni Sarai kay Abraham, "Narito, ngayon ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhid ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya." At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarai. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abraham si Hagar na taga-Ehipto na kanyang alila. Pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at binigay kay Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Hagar at naglihi. At nang makita niyang siya'y naglihi ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abraham, "Ang aking pagkaapi ay sumayo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan at nang makita niyang siya'y naglihi ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo." Datapot sinabi ni Abraham kay Sarai, "Narito ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin." At dinuwahagi siya ni Sarai at si Hagar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. At sinabi, "Hagar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon?" At kanyang sinabi, "Ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Pararamihin kong mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganganak ng isang lalaki. At ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya ay magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat na niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya, "Ikaw ay Diyos na nakakakita." Sapagkat sinabi niya, "Namasdan ko rin ba rito ang likuran niyaong nakakita sa akin?" Kaya ninangalan ang balong niyaon, balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin. Narito't ito'y nasa pagitan ng Kades at Bered. At nanganak si Hagar na isang lalaki kay Abraham, at ang itinawag ni Abraham na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Hagar ay Ismael. At si Abraham ay may 86 na taon nang ipanganak si Ismael ni Hagar kay Abraham. Ito po ang salita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Meron po tayong kasabihan sa English, "The ends do not justify the means." Ano po kaya ibig sabihin nito? More or less, narinig na natin ito more than once sa ating buhay. Especially nagagamit ito pag nanonood tayo ng mga TV series or mga movies. The ends do not justify the means. Ibig nitong sabihin, ang isang magandang resulta ay hindi dahilan para maging immoral ang gagamiting pamamaraan para makarating doon sa resultang yun. Sa makatuwid, mahalaga ang mga na maayos, mahalaga na tama ang gagamiting pamamaraan para marating ang magandang resulta at matupad ang maayos na hinahangad. Sa buhay po natin, nasanay po tayo, especially sa mga Filipinos, pag ina-analyze ang mga how we analyze problems and come to solutions, sanay po tayo sa shortcuts.
Gusto natin maging mabilisan ang mga bagay-bagay, gusto natin practical. Kailangan efficient, yun yung excuse natin. Kailangan efficient o mabilis nating natatapos ang gawain o mabilis ang deadlines. Malapit ang deadlines. To the point minsan, hindi natin naisip kung tama pa ba at nakalulugod sa Panginoon ang ating mga desisyon at gawa. Everything is sacrificed at the altar of efficiency and practicality. You see, mga kapatid at kaibigan, knowing God, coming to faith, having a relationship with the Creator and our Savior, means that does not mean that we can do whatever we want. Sa buhay na binigay niya sa atin, it does not mean that we can do whatever we want with the life that He has given us. And then we think we can get away with it porket maawain siya. Most of the time, it requires, yung buhay natin sa Panginoon, it requires patience, it requires restraint, and lots and lots and lots of waiting sa Panginoon. If I have a confession to make sa inyo, isa sa pinakamahirap at doon ako nahihirapan ay yung paghihintay. Sanay po ako sa problem solving, sanay ako sa analysis, at kung meron akong naiisip na solution, mabilis din akong mag-engage para masimulan yung solution. Pero sa buhay pananampalataya, makikita natin na iba ang requirement ng Panginoon. In God's kingdom, everything is upside down. Or rather, because of sin, everything is now upside down. Ang nire-require ng ating hari sa atin ay maghintay sa Kanya. Sometimes in this waiting, we find ourselves now thinking, kung delayed ba ang Panginoon dahil sobrang tagal sa paghihintay sa Kanya? If ever, na nalilate ba ang Panginoon? Pero nalilate pa siya? Of course not. He holds time in His hands. At other times, nagtataka din po tayo siguro kung nakikita pa ba ng Diyos ang ating hirap at dalamhati sa kakahintay. Napapaisip tayo kung paano natin ngayon ipapakita ang ating pananalig sa Kanya at kung sapat na ba yung paghihintay. Sa umagang ito, panalangin ko po na mag-minister sa atin ang salita ng Diyos. Ano man ang hirap na nararanasan natin sa buhay at sa pananampalataya, kung ano man ang ating pinagdadaanan ngayon, nawa ipakita sa atin ang kasulatan na ang Panginoong Diyos ay Panginoon po ng kasaysayan. Alam niya ang lahat ng mga bagay at tapat siya sa kanyang mga pangako. Maaari tayong magtiwala sa Kanya bilang tugon sa maayos na pamumuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Diyos, at para po sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Sa umagang ito, as we now approach Scripture, simple lang ang ating magiging tanong. Does God see me? Does God see me? Of course, He sees everything. He sees all the things that are happening. Pero minsan sa ating kalagayan, napapatanong tayo sa ating mga sarili. Nakikita ba niya ako? May pakialam ba siya sa akin? Yung mga ganyan yung mga tanungan natin. And so as we analyze ngayon itong Genesis chapter 16 verse 1 to 16, ganito po ang ating magiging balangkas. So verses 1 to 6, makikita po natin dyan Abraham's attempt to take control of God's plan. Nandyan yung attempt ni Abraham na pangunahan ng Diyos. Tapos sa verses 7 to 14, God mercifully intervenes to reveal Himself to Hagar. So Diyos ang nagbigay ng solusyon ngayon. Sa verses 7 to 14, He mercifully intervenes. Naawa siya. Pinakita niya ang kanyang awa by intervening dito sa ginawa ni Abraham at ni Sarai. And then in verses 15 to 16, a son is born to Abraham who is not the promised heir.
Punta tayo sa verses 1 to 6. Buksan po natin ang ating mga Bibles sa Genesis chapter 16, verses 1 to 6. At ganito po ang sinasabi. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maid whose name was Hagar. So Sarai said to Abram, Now behold, the Lord has prevented me from bearing children. Please go into my maid. Perhaps I will obtain children through her. And Abram listened to the voice of Sarai. After Abram had lived 10 years in the land of Canaan, Abram's wife Sarai took Hagar the Egyptian, her maid, and gave her to her husband Abram as his wife. He went into Hagar, and she conceived, and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her sight. And Sarai said to Abram, May the wrong done me be upon you. I gave my maid into your arms, but when she saw that she had conceived, I was despised in her sight. May the Lord judge between you and me. But Abram said to Sarai, Behold, your maid is in your power. Do to her what is good in your sight. So Sarai treated her harshly, and she fled from her presence. So this passage now shows us Abram's attempt to take control of God's plan. Nagtataka tayo, bakit si Abram? Hindi ba si Sarai? Sige, titignan natin yan. Nang matapos ang Genesis 15, balikan lang po natin, konting context lang po. Nang matapos ang Genesis 15, ganito po ang sinabi ng Panginoong Diyos kay Abraham. To your descendants I have given this land, from the river of Egypt as far as the great river, and the river Euphrates, the Kenite and the Kenizzite, the Cadmonite. Ito yung mga iba't ibang mga lahi at mga lungsod na nasa Kanaan. The Hittite, the Perizzite, the Rephaim, the Amorite, the Canaanite, the Girgashite, and the Jebusite. So yun daw yung borders nung land na pinangako ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos, to your descendants, I have given this land. Nasa past tense. So sa isipan ng Diyos, naganap na ang pangako. There's no question that there is any doubt that dapat pang magkaroon ng alinlangan sa isipan ni Abraham. Sapagkat sa iyong binhi, binigay ko ang lupain ito. Pero pagdating natin dito ngayon sa Genesis chapter 16, ang bungad agad sa atin ng Genesis 16, sa verse 1, Sarai, Abram's wife, had borne him no children. So dito, sa between Genesis chapter 12 at saka or 11, nung umalis sila, papuntang Kanaan, mga 10 years na silang naninirahan ngayon sa Kanaan. 10 taon na rin naghihintay si Abraham sa pangako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Genesis 12, to your descendants I will give this land. Pero dito sa Genesis 16, sa sinasabi rin ng scriptures, wala pa rin. Wala pa rin siyang lupa, wala pa rin siyang anak na matatawag na kanya. Tapos hindi lang yun, dinadagdag pa ng scriptures, baog si Sarai. Hinarang ng Panginoon, hinadlangan ng Panginoon yung kanyang sinapupunan. So at some point, now, given this, itong paghihintay na ito, 10 years naghintay sila, at one point, sigurado isa sa kanila ang bibigay. Sino kaya? Scriptures tell us na si Sarai ang bumigay. And this is where our story begins. Meron daw ngayon Egyptian handmaiden si Sarai. O sa ibang versions ng Bible, ang tawag sa kanya ay Alila, yung iba alipin. Ang pangalan ng Egyptian handmaid ay si Hagar. We are not told kung paano siya napunta sa empleyo ni Sarai. We are only told na Egyptian siya. Pero this is interesting dahil mayroong alamat po ang mga Hudyo. Nag-check po ako sa Legends of the Jews. Meron daw silang kwento na si Hagar daw ay anak ni Faraon. Wala ito sa Bible, pero alamat ito. Parang katulad din sa atin, meron tayong mga alamat ni Lamang, alamat ng ni malakas at maganda. So, ganun din. Meron silang mga kwento-kwento. At sabi daw, itong si Hagar ay anak ni Faraon na binigay kay Sarai noong nilinlang nilang mag-asawa si Faraon nung bumaba sila sa Egypt in Genesis 12. So, ang ginawa ni Faraon dahil nga sa
nangyari sa kanila sa Egypt, binigay niya ang kanyang anak na babae kay Sarai bilang pampalubag loob pagkatapos padalhan ng Panginoon ng salot ang buong kaharian ng Egypt. Dahil nga nilinglang nila si yung Faraon, di ba? Or pwede rin daw na anak ng isa sa mga alipin ni Abram si Hagar. Sa Genesis 12:16, we are told na pagkatapos ibigay ni Abram ang kanyang asawa na si Sarai kay Faraon, binigyan daw, dahil nabighani sa kagandahan ni Sarai si Faraon, binigyan ni Faraon si Abram ng mga aliping lalaki at babae, mayroon pang mga hayop. He gave him oxen and donkeys and male and female servants and female donkeys and camels. So malamang itong si Hagar ay isa sa mga anak ng mga alipin na binigay kay Abram. In other words, si Hagar arrived at the household of Abram at a sinful time in Abram and Sarai's life. And here, she is once again being given away at a sinful time sa buhay ng mag-asawa. Sapagkat pagkatapos raw kausapin ni Sarai si Abraham tungkol sa kanyang pagiging baog, may naisip si Sarai. Ang gagawin niya, ibibigay niya ang kanyang alipin na si Hagar, yung kanyang handmaiden para sipingan ng kanyang asawa na si Abraham. At si Hagar ngayon ay magiging asawa ni Abraham. So, preno muna tayo dyan. Tayo na hindi sanay sa ganitong mga practices. Ano ang naiisip natin dito habang binabasa ito? Siguro napapakunot tayo. O napapanganga tayo. Iniisip natin, bakit niya ginawa yun? Ako yung legal wife. Bakit niya binigyan ng babae itong asawa niya? Tapos, napaka-explicit pa ng Bible. Ang sinasabi, binigay niya ang kanyang alipin para maging asawa ng kanyang asawa at para sipingan yung kanyang alipin at magkaroon ng anak sa pamamagitan niya. Ano to? Ano muna tayo? Backtrack tayo. Noong panahon nila, kapag hindi magkaanak po ang mag-asawa, karaniwan ang sisi na pupunta sa babae. Hindi sa lalaki. Ang sinisisi ay yung babae. Dahil hindi niya kayang magbigay ng tagapagmana. Pag mayroon kang anak, equivalent yon ng tagapagmana. And so siya yung magdadala ng family line, yung pangalan ng pamilya. Sa pamamagitan niya, kahit sa atin, sa panahon natin ngayon, merong ganong klaseng connotation. Pero it was very strong sa kanila dahil nga kailangan na naaalagaan yung hindi lamang yung properties, pati yung pag-expand ng pamilya. Ang nangyayari, paano kapag baog yung babae? So ngayon, walang magpapatuloy ng kanilang pamilya. At kadalasan, na-attribute itong pagiging baog sa kasalanan. Siguro may ginawang kasalanan yung babae. O may pagkukulang siya sa kanyang asawa. Kaya ganun. Kaya ngayon, ang nangyayari dun sa babae, mag-isa niyang pinapasan itong kahihiyan. May asawa siya pero wala silang anak. Ngayon, ang buong komunidad nakatingin, alam naman natin, di ba? Kahit sa atin ngayon, pumunta ka sa probinsya, ang bilis ng lumipad ng balita, di ba? Ay, si ganyan. Ano? Kailan pa ba yung kinasal? Ay, ganito. O, wala pa rin anak. Abay, bakit walang anak? O, kailan ka magkakaanak? Kung ano-ano na. Ang bilis manganak ng balita, pero yung babae na hindi magkaanak, mag-isa niyang pinapasan ngayon itong kahihiyan. Ganyan ang panghuhusga sa kanila o yung stigma na nararanasan nila. At dahil hindi siya makapagbigay ng tagapagmana sa kanyang asawa, ang remedy ng kanilang tuntunin noong panahon yon, tulad ng Code of Hammurabi, yung lahat sa ating mga estudyante na dumaan sa world history, kilala natin si Hammurabi. Tulad ng Code of Hammurabi ng Old Babylon, ay maaari daw nilang anakan ang kanilang alipin para magkaroon sila ng anak sa pamamagitan ng kanilang alipin. Pakinggan lang po natin ang Hammurabi Code of Laws. Code of Law number 146, ganito po ang sinasabi. If a man take a wife, and she give this man a maidservant as wife, and she bear him children, and then this maid assume equality with the wife,
because she has borne him children. Her master shall not sell her for money, but he may keep her as a slave, reckoning her among the maidservants. Sa mga tuwid, tanggap sa kanilang kultura yung ginawa ni Sarai. Tayo, napapanganga tayo, hindi tayo sanay sa ganito. Pero sila, sanay sila, alam nila, at yun yung kalakaran ng panahon yun. Ang sabi ngayon dito sa scriptures, in verses 3 and 4, Abram's wife Sarai took Hagar the Egyptian, her maid, and gave her to her husband Abram as his wife. He went into Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her sight. So, ano nangyari ngayon? Imbis na magtiwala sa pamamaraan ng Panginoon, sinunod ni Abram at ni Sarai ang kultura. Sinipingan ni Abram si Hagar at nabuntis nga si Hagar. And this proves na si Sarai nga ang may problema, hindi si Abram. At dahil nga magkakaroon siya ng anak kay Abram, ngayon ano naman si Hagar? Hagar now assumes equality with Sarai according to the law. Hindi na siya tulad ng dating alipin. Ano na siya? Asawa na siya. Concubine na siya. The wife of Abram. At feeling niya, hindi na siya alipin ni Sarai. So, tinaasan na niya ngayon. Ano nangyari? Sabi ng scriptures, tinaasan niya ng kilay si Sarai para hamakin. Yumabang siya. At syempre, pag ganitong nangyari, may isang babae na umaangat, merong nauna. So, ano mangyayari dyan? Dogfight na. Diba? So, ngayon, anong ginawa ni Sarai? Aba, tinalaktakan niya yung asawa niya. Pero sino ba may idea nito? Si Abram ba? Mamaya, balikan natin yon. Nag-away ngayon ng mag-asawa. Sabi ni Sarai kay Abram sa verse 5, "May the wrong done me be upon you." Sinumpa niya yung kanyang asawa. "I gave my maid into your arms, but when she saw that she had conceived, I was despised in her sight." Kasi nga, kinilaim ni Sarai, ni Hagar ang equality according to law. "May the Lord judge between you and me." Napansin po ba natin na habang nag-aaway silang mag-asawa or simula nung nagkaroon ng plano si Sarai, anong ginawa ni Abram? May narinig ba tayo sa kanya? Wala. Walang kakibo-kibo. Sumunod lang kay Sarai. Hindi man lang inisip kung tama itong ginagawa nila o hindi. Hindi man lang ang in-expect natin dahil from chapter 15, nakilala ni Abram ang Panginoon. Nagpakita sa kanyang Panginoon, nagpahayag at kinonfirm ng Panginoon ang kanyang pangako sa kanya with smoke and fire at sa pamamagitan ng sacrifices. Tapos pagdating dito, kung gaano kataas siya sa Genesis 15, ganun din ang kanyang pagbagsak dito. Sumunod lang siya kay Sarai. At pagkatapos niya sumunod, sinisi siya ngayon ni Sarai. Ikaw kasi, kaya ako inaapi ngayon. Oh, ano naman ang attitude ni Abram? Tulad ng maraming lalaki na nakikita ko sa Facebook. Happy wife? Happy? Alam na alam. Ang attitude naman ni Sarai, if wife ain't happy, nobody is happy. Beta male, etong si Abram. Ano niyo yung beta male? Suportahan ta ka. Diba? Suportahan ta ka kahit mali. Ganun ang ginawa niya. Beta male, etong si Abram. At pagkatapos magpaka-dominante ngayon ni Sarai, pa-victim card ang inyong auntie. Ikaw kasi. Kaya ako inaapi ngayon. Ngayon, doesn't this remind us of a sinful cycle? Tulad ng ibigay ni Abram si Sarai kay Faraon, ngayon naman, binigay ni Sarai si Abraham kay Hagar. At tulad sa Eden, nang mahulog ang tao sa kasalanan, naging sunod-sunuran ang lalaki sa kanyang asawang babae. May mga nagsasabi, hindi kaya walang sinabi si Adan kasi mahal daw niya si Eva. Kung ako lang makakita ako ng ahas na kumakausap sa aking asawa, abay, sipain ko kaya yung ahas sa mukha.
Pero hindi, walang ginawa si Adan. So ganun din dito. Wala rin sinabi si Abraham, sunod-sunuran siya sa kanyang asawa. At ang gusto ngayon ni Sarai, hatulan ng Diyos. At palabasin na mas matuwid siya kaysa kay Abraham. Marami sa mga babae ganyan ngayon. Aba, ikaw mali. My wife is always right. Marami sa mga babae ngayon, hindi rin marunong mag-sorry. Sisisihin lagi ang lalaki. Pag nagkaroon ng problema, sila yung may idea, pero kailangan lalaki ang laging mali. Gusto ngayon ni Sarai na hatulan siya ng Diyos na siya yung tama at ang mali ay si Abraham. May the wrong done upon me be on you. So anong ginawa ni Abraham dahil nag-aaway na sila ni Sarai? Anong ginawa? Binalik lang niya. Verse 6, Behold, your maid is in your power. Do to her what is good in your sight. Binalik na niya. Di ba binigay sa kanya para maging asawa? So ngayon, ano ngayon? Parang gamit lang no? Pabalik-balik Anong ginawa ni Sarai? Dahil balik-alipin etong si Hagar. Ganun. Kanina iniirapan mo ko, eto para sa'yo. Ginantihan niya si Hagar. Ang sabi dyan, pinagmalupitan niya. Medyo, we have to slow down dito. Tandaan natin, kaya nagkakaganito yung mag-asawa. Kasi nabuntis na si Hagar. Ngayon, anong ginagawa ni Sarai? Hinaharas niya. Pinagmamalupitan niya ang isang nagbubuntis. Anong intention dito ni Sarai? Diba? Tapos anong ginawa ni Hagar? Umalis siya, tumakbo siya. Lumayas siya. Diba? Bakit mo gagawin yun sa isang nagbubuntis? Isa lang ang intention pag inilis mo ang isang nagbubuntis na hindi mo dapat ginagawa. Ako habang binabasa ko to, may mga commentaries akong tinitignan. Oo nga, baka nga auto-silent ang Bible, pero mukhang ang gusto ni Sarai, makunan. Iniisip natin si Abraham at si Sarai nandun sa tugatok ng kabutihan at saka katuwiran at kaayusan. Makita natin dito, hindi, may saltik din. So, anong nangyari? Lumayas. Mapapansin din po natin habang nag-uusap yung mag-asawa. And ever since the beginning of chapter 16, napansin po ba natin na ginamit nila yung pangalan ni Hagar? Hindi. Mababa pa rin ang tingin nila sa kanya. Hindi nila ginamit ang kanyang pangalan. So ngayon, nilayasan sila ni Hagar. Ano na pala ni Abraham? Dahil pumayag siya sa ganitong klaseng setup. Dahil ayaw niya makipag-away sa kanyang asawa. Dahil gusto niya magpakabeta maid. Anong nga pala niya? Ngayon, wala siyang tagapagmana. Wala siyang concubine dahil nilayasan siya. Wala rin sa ayos ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Labo-labo-labubo ang nangyari sa kanila. Diba? Labo-labo na. And even though si Sarai ang nag-isip at nagplano nito at sumunod lang si Abraham, but because ang may authority sa harapan ng Diyos ay si Abraham, tama lang nasisihin si Abraham. Siya talaga ang may kasalanan dito dahil imbis na tanggihan ang proposal ni Sarai at magtiwala sa Panginoon, hindi niya po yung ginawa. He tried to take control of God's plan, gamit-gamit po ang sarili nilang pamamaraan, gamit-gamit ang kultura, and the rest are consequences ng kanyang kasalanan. So what does God in His mercy do?
Tuloy tayo sa verses 7 to 14. Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, referring to Hagar, by the spring on the way to Shur. He said, Hagar, Sarah's maid, where have you come? Itong angel of the Lord, this is the first time na maririnig natin na binanggit ang pangalan by another character, yung pangalan ni Hagar. Pero kay Sarai at kay Abram, hindi natin narinig yun. Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where are you going? And she said, I am fleeing from the presence of my mistress, Sarai. Then the angel of the Lord said to her, return to your mistress and submit yourself to her authority. Moreover, the angel of the Lord said to her, I will greatly multiply your descendants, so that you will be too many to count. The angel of the Lord said to her further, behold, you are with child, and you will bear a son. And you shall call his name Ishmael, because the Lord has given heed to your affliction. He will be a wild donkey of a man, his hand will be against everyone, and everyone's hand will be against him, and he will live to the east of all his brothers. Then she called the name of the Lord who spoke to her, you are a God who sees, or sa ibang versions, ang ginamit yata, El Roi. For she said, have I even remained alive here after seeing him? Therefore the well was called Bir Lahai Roi. Behold, it is between Kadesh and Bered. Ngayon, alam natin na ang makikita natin dito ngayon, pagkatapos daw lumayas ni Hagar, natagpuan daw siya ng anghel ng Panginoon sa wilderness ng Shur. Itong wilderness ng Shur, pag tinignan po natin ang mga Bible map sa likod ng ating Bibles, yung panahon ni Abraham, patungo po itong Egypt. Ibig sabihin, pabalik si Hagar doon sa kanyang pinanggalingan. Babalik siya sa, uuwi akong probinsya. Bahala kayo dyan. It is said na itong Shur, check ko yung distance nito from Hebron, kung nasaan sina Abraham, sa Oaks of Mamre. Naglakad siya, ibig sabihin, 200 kilometers. Tapos nagdadalang tao. Sa init. Itong 200 kilometers, katumbas nito from Marikina, papuntang Baguio. At least ang Baguio malamig. Ito, ilang ito Disyerto to. Papuntang Sinai. Nilakad niya 200 kilometers yung init ng disyerto. Tapos nagdadalang tao pa. Alam natin itong mga lugar na ito sapagkat ang Shur ay ang dakong mararating pagkatapos tawirin ang Red Sea. Yun agad ang mararating. After the Red Sea, ito yung wilderness of Shur. And Moses wrote the book of Genesis para sa mga Hebrews na kakatawid lang ng Red Sea papuntang at nandun sila ngayon sa Mount Sinai. Familiar sila sa mga lugar na ito. Kasi doon sila nag-stop over para magreklamo kay Moises na wala pa silang naiinom na tubig for 3 days. So back to our passage. Nang masumpungan ng angel of the Lord si Hagar, tinawag niya si Hagar sa pangalan. Sa verse 8 sabi, Hagar, Sarai's maid, where have you come from and where are you going? Kompleto. Parang pinapaalala ng Panginoon kay Hagar kung sino siya. And it is interesting din na tinanong niya si Hagar, where have you come from and where are you going? Inamin naman po ni Hagar na tumatakas siya mula sa kanyang amo. Tapos in verse 9 to 10, sinabi sa kanya ng angel of the Lord, return to your mistress and submit yourself to her authority. I will greatly multiply your descendants so that they will be too many to count. The Bible does not say kung ano yung itsura ng angel of the Lord. Pero the fact na hindi natakot si Hagar dito sa anghel, hindi katulad ng mga shepherds nung nagpakita ang mga anghel on the night na ipapanganak ang Panginoon. The fact na hindi natakot si Hagar, most probably ang itsura ng anghel dito ay baka tao. Tao siya. So, at dahil ang salitang anghel naman din sa Bible is translated as messenger, this person speaks for God. He brings God's word. So, may mga ibang theologians naman na nagsasabi naman na ito raw ay representation ng Diyos.
Hindi lamang representative, kundi representation. Pag sabing representation, this is God speaking, and He comes in the form of a man. Ang tawag po dito ay theophany. Tawag po namin dyan. Yun yung technical term, theophany. So pagkatapos makaranas ni Hagar ng pagmamalupit ni Sarai, pinababalik siya ng Panginoon. Pabalik. Seriously? Nag-resign na ako. I quit. Tapos pababalikin mo ako doon. Yes. What we see here is that God does not honor rebellion. Kailangan natin maintindihan yun. Although marami sa ating bansa, maraming mga pinagsasabi laban sa mga leaders natin, at maraming mga ginagawa, ating medyo konting application lang sa mga nangyayari. Pero we should not, as Christians, we should not participate in rebellion. Yes, we can pray for our leaders. Yes, we can pray to the Lord and take on processes na may kinalaman sa maayos na process para masampahan ng kaso ang mga tiwali. Pero we do not participate in rebellion. God does not honor rebellion. And He commands Hagar na bumalik kay Sarai. Alam ng Panginoon kung ano nasa puso ng tao. And so, alam niya na, although hindi binabanggit ng scriptures, after He commands Hagar, He gives her a promise. Pararamihin daw ng Diyos ang kanyang binhi. And this means, manganganak siya. Pagbalik niya kay Sarai, manganganak siya. And alam niya na pwedeng pagmalupitan siya. Pero because of this promise, ang mangyayari, iingatan siya ngayon ng Panginoon laban sa kalupitan ni Sarai. Kaya manganganak siya. At ganito raw, sabi ng anghel, ang magiging pagkatao ni Ishmael. Verses 11 and 12. Behold, you are with child, and you will bear a son, and you shall call his name Ishmael. Because the Lord has given heed to your affliction. Bakit Ishmael? Matatandaan natin sa Deuteronomy. Pag pinag-uusapan natin, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ang tawag nila doon ay Shama. Yun yung makikita rin natin dito sa Ishmael, the Lord who hears, or God who hears. At sinabi nga ng Diyos kay Hagar, Behold, you are with child, and you will bear a son, and you will call his name Ishmael, because the Lord has given heed to your affliction. He will be a wild donkey of a man, his hand will be against everyone, and everyone's hand will be against him. He will live to the east of his brothers. Manganganak daw siya ng isang lalaki, at ang itatawag ay Ishmael, sapagkat dininig ng Panginoon ang kanyang kadalanghalian. Ngayon, may ginamit na salita dyan, siya raw ay magiging parang donkey of a man. Ang ibig lang sabihin nun, siya ay magiging pagala-gala. Nomadic ang kanyang magiging lifestyle. Hindi namamalagi sa isang lugar, tulad po ng mga Bedouin Arabs. Yun yung ibig sabihin niya ng wild donkey of a man. Magiging malaya siya, ang kanyang mga descendants, hindi tulad ng kanilang ina na alipin. Ganun pa man, magiging challenging ang kanilang buhay, yung lahi nga ni na Ishmael, dahil nga sa kanilang kalayaan. Lagi silang makakaranas po ng conflict hanggat nananatili sila. And so, bagamat hindi kilala ni Hagar si Yahweh, in her mind, naisip niya na ang kausap niya ay isang Diyos. Hindi niya kasi kilala ang Diyos eh. So, most probably, ang alam lang niya ay bumalik sa Egypt. So, ang alam niya ay Egyptian culture. So, ang nalaman niya dahil ganito nga ang pakikipag-usap sa kanya, alam na alam ng Diyos ang kanyang pangangailangan, tinuring niyang Diyos yung kanyang kausap. At sabi niya, at ganun nga, nung paniwala niya na Diyos nga ang kanyang kausap, may paniniwala sila noon na kapag Diyos ang nakausap mo, at nakita mo ng harap-harapan, pwede kang mamatay. Pero what's amazing is that sabi nga ni Hagar, ay, nakita ko ang Diyos at ako'y nabuhay. So sabi ni Hagar, You are a God who sees. Have I even remained alive here after seeing Him? So pinangalan niya ang Diyos. Kasi hindi niya kilala ito at hindi niya alam ang pangalan. So kaya nga daw niya hinalanan ang balon na Bir Lahai Roi, sapagkat doon daw sa pagitan ng Kadesh at Bered,
Sa may balon, nagpakita ang Diyos, nananatiling buhay at nakakakita sa Kanya. So, in all this, we see that God is a God who hears and sees. Hindi siya tulad ng mga Diyos-Diyos ang inukit ng kamay na walang pandinig at hindi nakakakita. Noong unang panahon, pag ang Diyos mo, tinuturing mong Diyos ay hindi nakakakita, hindi nakakarinig, inutil yun. And so mahalaga ito sa mga nakikinig. Especially sa mga Israelite readers ni Moises nang galing ng Egypt at papuntang Canaan. Sabi nga sa Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. Tuloy natin ang kwento sa verses 15 to 16. So Hagar bore Abram a son, and Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael. Abram was 86 years old when Hagar bore Ishmael to him. So this passage shows us that a son is born to Abraham who is not the chosen heir. Dito sa verses 15 to 16, actually kahit sa yung previous section ng passage natin, simula verse 7, wala na tayong mababasa. Wala na masyadong role si Sarai. Lalo na dito sa verses 15 to 16. Pagkatapos, although nakabalik na si Hagar sa tent ni Abram, sa Oaks of Mamre, 9 months siyang nagbuntis, nanganak siya. So, scriptures tell us na sumunod din si Abram sa pahayag ng Diyos sa pagbigay ng pangalan. Kasi pinangalan niya Ishmael, ang kanyang anak. Now, bagamat idea ito ni Sarai para magkaroon ng anak siya sa pamamagitan ni Hagar, wala siya dito sa closing scene. Pag tinignan po natin ang Book of Genesis and the rest of the Old Testament, we see examples of mothers naming their children. Katulad si Eva, na ang pangalan niya si Cain at si Abel sa Genesis 4. At si Leah at saka si Rachel na pangalan nilang anak ni Jacob sa kanilang maidservant sa Genesis 30. Sila yung mga asawa at pinangalan nila yung mga anak ng kanilang mga maidservants. Pero dito, hindi si Sarai ang nagbigay ng pangalan sa bata. It tells us na even though plano ito ni Sarai, hindi approve ang Panginoon. Hindi pinagkaloob ng Diyos na maganap ang balak ni Sarai. At dahil si Abraham ang nagbigay ng pangalan sa mata ng Diyos, anak ito ni Abraham kay Hagar. Pero hindi po ito anak ni Sarai, sapagkat may ibang inilaan ang Diyos para kay Sarai. Nang umalis si Abraham sa Haran, he was 75 years old. Nagkaroon siya ng pangalan na anak kay Hagar 11 years after when he became 86. Pero sinasabi sa atin ng scriptures dito, hindi si Ishmael ang anak ng pangako. Kahit ganito na po katanda si Abraham at ganito ang kanyang ginawa, God is not threatened, mga kapatid at kaibigan, by human limitation like age or sinful human choices. God was always in full control. Nanaig pa rin ang kalooban ng Diyos at ginanap niya ang kanyang pangako kay Abraham. Dumating ang tunay na anak ng pangako at tagapagmana dahil nagkaroon ng anak si Abraham kay Sarai. Buksan po natin ang Matthew 1:1. The genealogy of the Messiah. Sa Matthew 1:1, sinasabi po sa atin na ito yung tunay na anak at tagapagmana. Sabi dyan, the record of the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Let this sink for a moment sa bawat isa. Sabi dyan, Jesus is the son of Abraham. At siya ang hinirang na anak ng ating Ama sa langit. In Him pinahayag ng Diyos na siya ang Diyos na nakikinig sa ating mga daing at nakakakita ng ating kadalamhatian. Dahil po sa ginawa ni Kristo, nakita natin ang buong kapahayagan ng Diyos sa Kanya. At hindi tayo namatay. No. Hindi po tayo hinayaan ng Diyos na mamatay sa ating mga kasalanan. He let us see His glory in the face of Jesus Christ. Pero sino ang namatay? Siya, ang anak. Siya ang namatay para tayo naman ang mapawalang sala at mabuhay.
Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. And because of this gospel, this now flows into our lives. Anong magiging response natin dito sa passage? Minsan tulad po tayo ni Abraham. This was supposed to be a fresh start para sa kanya after seeing yung glorious revelation ng Panginoon of smoke and fire and sacrifice sa Genesis chapter 15 na natutulog lang siya doon pero ang Panginoon ang dumaan sa gitna ng mga pira-pirasong mga hayop. It was supposed to be a new year of sorts. Katulad rin sa atin, new year. Pagkatapos lang niya ma-experience lang yung kapahayagan ng Diyos. At marinig ang pangako, yung pangako ng Diyos confirmed sa kanya, to your descendants I have given this land. Pero ito na naman siya. Pinangungunahan ng Panginoon gamit-gamit ang sariling pamamaraan. At inilalagay niya ang kanyang sarili at buong sambahayan sa alanganin. So, in response, what are the principles that we can take sa passage na ito? Number 1, the ends do not justify the means. The end does not justify the means. Hindi natin pwedeng sabihin na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, pero pinangungunahan natin siya gamit ang pamamaraan ng mundo. O gamit ang kultura. Hindi natin pwedeng sabihin na tapat tayo sa Kanya, pero kapag nainip tayo, gumagamit po tayo ng shortcut at diskarte para palabasin na sumusunod tayo sa purpose ng Diyos. Tapos kukumbinsihin natin ang ating mga sarili na wala tayong ginagawang masama at wala tayong ginawang mali. Sino po ang niloloko natin? Dito sa ating passage, sinubukan ni Abraham at ni Sarai na palitan ang definition ng pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya. Gamit ang kanilang kultura at sariling pamamaraan para mapabilis ang pagkakaroon ng anak. Anong ginawa nila? Ginamit nila si Hagar. Sa panahon natin, pinapalitan ng tao ang definition ng pag-aasawa para ma-include doon sa definition yung same-sex. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi lang yun. Nire-redefine din natin ang definition ng pamilya. It can include your friends or you can even have a family by surrogacy. Hindi ba surrogacy ito? In the old we can see dito na hindi approve ang Diyos dito sa redefinition ng pamilya at pag-aasawa. And sa panahon natin yan, we think it's okay lang. Total science naman yan eh. At may problema. Kailangan ma-address yung problema. May mga problema na hindi binibigay ng Panginoon o walang approval ng Panginoon. And we need to wait on Him. It's clear, pinakikita ng kasulatan na ang human efficiency at cultural acceptability ng tao ay hindi nagpapakita ng katapatan ng Diyos. True faith waits on God. It understands. It accepts that God will accomplish His promise in His proper time. At paano napapatunayan ito? Paano napapatunayan ng faith? By waiting. Hindi sa ating talino, hindi sa paggamit ng shortcut. Holy purposes cannot be justified by unholy means. Uulitin ko, holy purposes cannot be justified by unholy means. Pangalawa, narrative is not normative. Ano ibig sabihin nun? The Bible shows us yung kultura ng kanilang panahon. In this case, ginamit nila si Hagar para magkaanak si Sarai. In other words, or in other parts ng Genesis at saka ng Old Testament, mababasa po natin na iilan sa kanila ay may concubines, may ibang asawa. Bukod sa kanilang first wife, meron silang ibang asawa. At nagkaanak sila doon sa kanilang mga concubines. Pero it does not follow na kinalulugdan ito ng Panginoon. Pinapahayag ito ng scriptures para makita natin ang lalim ng kasalanan sa sanlibutan. Maliwanag po ang creation mandate. For this reason, Genesis 2:24, a man shall leave his father and his mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Ilang beses po itong kinote
ng Panginoong Jesus. Hindi ibig sabihin na nasusulat ang mga bagay na ito ay susundin na natin. We are to exercise wisdom sa pag-aaral. Cultural practices in the Bible are not necessarily commands to follow. Uulitin ko, cultural practices in the Bible are not necessarily commands to follow. That is what it means. Yung narrative is not normative. Pangatlo, sin always has consequences. Sa Tagalog, laging nanganganak ang kasalanan. At mabilis yan manganak. Inisip dito ni Abraham at ni Sarai na kaya nilang manipulahin ang panukala ng Diyos. Ang hindi po nila naisip ay ito. Number 1, para kay Abraham. Itong panahon ng paghihintay ay panahon para turuan niya ang kanyang asawa at buong sambahayan na magtiwala sa Panginoon. Na itong Panginoon ang mag-iingat sa kanila. Of course, 10 years ka na nandyan, biruin mo, nabubuhay ka pa rin. Buhay na buhay pa rin ang pamilya mo. Bagamat wala kayong anak, pero nandyan ang buong sambahayan mo. Nag-iingat ang Panginoon sa'yo. And it was a time para ipakilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pamumuno bilang ama ng tahanan. Pangalawa, para kay Sarai. Itong panahon ng paghihintay ay panahon ng panalangin at paghihintay sa Diyos. It was a time of learning and trusting that God would use her infertility to depend on Him and see it bear fruit sa buhay niya. Kaso anong ginawa nila? Kumapit po sila sa patalim. Nagpikit bulag si Abraham. Imbis na makinig sa salita ng Diyos, nakinig siya sa salita at pamamaraan ng kanyang asawa. Nagpaka-beta male siya. Sinuportahan niya ang unholy means ng kanyang asawa. Wala po siyang pinagkaiba kay Adan. So warning ito sa ating mga kalalakinan at warning din po sa mga kababaihan na dominante. Mabilis na dumating ang consequences sa kanila. Dahil pinalitan nila ang kanilang mga God-given roles and responsibilities sa marriage and family, nagkaroon po ng breakdown sa relationship structure. Nagmataas si Hagar. Sumama ang loob ni Sarai at naghiganti. Nagrebelde at kumaya si Hagar. Muntik nang malaglag ang sanggol. All this time, sa kakabeta-beta at sa kakapag-passive ni Abraham, what began as a private fix sa kanilang dalawa, sa bedroom nilang dalawa, became now a domestic nightmare. Mga kapatid, make no mistake, God is not honored by our impatience, by our disobedience, and our rebellion. Hindi pwedeng kapit-patalim tayo o pikit bulag sa consequences ng ating ginagawa. Ang kasalanan ay laging may kapalit. In the New Testament, sabi ni Pablo, the wages of sin is death. God's plans cannot be manipulated. It cannot be thwarted or controlled by man. So we have to understand that it's not just the ends that God promises. He has also prescribed yung means to those ends so that we can carefully and fully trust and follow Him. Habang hinihintay natin siya, sundin natin ang kanyang pamamaraan. Alamin natin ang kanyang salita. Namnamin natin. Itago natin sa ating mga puso. And let's find comfort and satisfaction in Him. Because God is the God who sees. Sa puso natin ang mga bagay na ito at purihin natin ang ating dakila at tapat na Panginoon. Tayo naman